Isinasailalim na sa profiling at pagkuha ng biometrics ang daang-daang dayuhang inaresto sa nabistong pogo sa Pasay. Dalawa sa kanila napag-alamang Chinese boss, habang ang iba ay galing umano sa mga dati ng sinalakay na pogo. Nakatutok si Salima Refran. Mahigit 400 dayuhan ang naaresto matapos salakayin ang isang gusali sa Pasay na nabistong dating pogo na nagpatuloy lang ng operasyon. Dalawa sa kanila, mga Chinese boss na matagal nang pinaghahanap matapos makatakas sa mga dating ni-raid na pogo. Ang isa, sangkot umano sa prostitusyon sa Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Habang ang isa pa, may kaugnayan sa pogong na-raid noon sa Pasay na may torture chamber umano. Persons of interest tayo na involved sa mga kaso na hawak namin before. Siya yung tinuturo ng mga witnesses natin na siya mismo yung gumagawa ng pang-torture dito sa Pogo Hub na ito. At yung pangalawa naman, yung isa, siya yung tinuturo na nagdadala ng mga babae doon sa Porac Pogo Hub. You don't hurt people? Yeah, you don't do that? You don't, Sasailalim sila sa mas malalim na investigasyon para sa nauna ng naihain na reklamong qualified human trafficking. Bukod sa mga dayuhan, may 52 Pinoy ring naaresto kagabi. Ang isa, natukoy na driver ng isang pogo boss sa Porac, Pampanga. Dati po kasi, pag Pilipino, pinagbibigyan natin dahil kala natin biktima. But pag paulit-ulit po naming nakikita yan, wala na po kami magagawa kundi i-charge na rin po sila. Ngayon ho talagang iimbestigahan na ho namin yung mga kapwa natin Pilipino. Sa dami ng mga huli sa sunod-sunod na raid, tuloy-tuloy ang pagpuproseso ng Bureau of Immigration sa mga dayuhan. Sumasailalim sa proseso ng immigration profiling at pagkuha ng biometrics ang mga naarestong dayuhan. Yan ay para matiyak yung kanilang pagkakakilanlan, pati na yung kanilang immigration status at pananatili sa bansa. Nakikipag-ugnayan na rin sa iba't ibang embahada para sa estado ng kanilang mga kababayan. Ihaharap sila sa inquest proceedings para sa immigration violations. Mag-a-apply naman ng cyber warrant ang PNP-CIDG para masilip ang laman ng mga gadgets at computers. Sigurado tayo na may pogo operations to. May mga nakita na tayong gambling apps sa kanilang mga desktop. Nakita natin ang mga equipment nila. May mga pang text blast, may mga online gambling platform, may mga betting stations. So hahanapin natin ang mga iba pang mga ebidensya natin dito para sa pa-support yung mga illegal ang charges natin against their illegal activities. Ang Pasay LGU mas maghihigpit daw sa pag-iinspeksyon sa kanilang lungsod, lalo na't napasara na nila noon ang ni-raid na scam hub. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.